Hello guys! Welcome ulit dito sa aking channel. In today's video, i-share ko lang sa inyo itong isang loan app na nakita ko sa Google Play Store na pwede daw makahiram ng 12,000 pesos payable ng 3 months hanggang 12 months. So bubusisihin ko itong app na ito kung magkano nga ba talaga yung pwedeng mahiram, lalong-lalo kapag first time na utangan at mahaba nga ba talaga yung loan terms. Pero bago ang lahat mga beshes ko ha, kung ngayon ka lang dito sa aking YouTube channel, may good news nga po ako kasi every 25th of the month nagpapag-giveaways po ako ng cellphone at every Saturday namimili din po ako ng 3 na mabibigyan po natin ng cash. At para nga kayo ay makasali dito, ang kailangan lang gawin ay i-comment kung ano nga po yung napanood mo, i-like yung video, i-share, at huwag mong kalimutan na mag-subscribe para maging updated ka sa iba't ibang mga videos na i-upload natin at kung ano yung mga legit at hindi legit na pwede nating mautangan online at sa announcement, syempre, ng ating cash and cellphone giveaways. So yun nga mga beshes ang pag-usapan natin na itong Pera for You under ng upeso.ph Lending Corp. May mga ratings and reviews. So, pag umuutang tayo mga beses na ng iba't ibang mga loan apps, huwag niyong kalimutan na laging i-check itong mga ratings and reviews at laging tayo sa mga critical, diba? Yung babasahin natin para malaman mo kung ano nga ba talaga yung possible nga na may experience natin sa loan app na ito. So, once na-open nyo nga itong app, mga beshies, may mga gusto na namang i-access sa ating cellphone like yung device, yung camera, yung files, phone number, application list, at yung image. At ito na nga hanggang 12,000 pesos daw yung pwedeng mahiram dito. So welcome, you can borrow up to 12,000 pesos. At need lang natin mga beses input syempre ng valid mobile number na naman. At once na click mo ulit yung send code, may matatanggap tayo na one-time password na kailangan lang natin ma-input nga dito sa kanilang app. After nang nga-click nga lang natin yung login. At kung makikita nyo hanggang 50,000 pesos daw ulit yung pwede kong mahiram. So akalain mo, ang pambungad ng loan app na ito ay 12,000 lang yung pwedeng mahiram. Pero ngayon, naging 50,000 na naman daw. So syempre, same with other loan app na kailangan nating sagutan itong mga basic information. So napakabilis lang din naman yung pag-apply dito, itong mga pinapasagutan kasi mamimili lang tayo kung ano yung mga isasagot natin. Pero syempre, hindi ko kayo ina-encourage na umutang dito. So, mas maganda na sana mapanood nyo yung buong video para magkaroon kayo ng idea. At syempre, mapag-isipan nyo kung uutang ba kayo dito, kung ida-download nyo ba or hindi. Okay? So, kaya nga gumagawa tayo ng ating honest review. And gusto ko lang din pala ipaalala ha, yung mga nakikita nyo dito na infos na nilalagay ko, hindi po talaga yon yung information ko. So, para lang maipakita ko sa inyo kung ano yung mga sample na kailangan nating sagutan. Dito na nga tayo sa work information. For example, itong social status, employed or self-employed, yung industry, yung company name, kailangan din daw natin ilagay dito at yung monthly income, yung working years, mamimili ka nga kung 3 years, 3 to 10 years, or more than 10 years, at yung company telephone number. So, after nun mga beshies, i-click nga lang natin itong may nakalagay na continue. Okay, at agad-agad dito tayo sa contact information. Kailangan ulit natin upload ng isang valid government ID at ito nga yung mga tinatanggap. TIN, passport, UMID, SSS, PRC, driver's license, pag-ibig, GSIS, at yung voter's ID. So, ayan, mamimili ka kung anong ID na meron ka at pipicturean nga lang natin yung front copy ng ating valid government ID at huwag kalimutan na ilagay din yung ID number, pero hindi ko nga kayo na-encourage na umutang dito, okay? Panoorin nyo muna yung buong video bago kayo mag-decide. And then, lalagyan nga lang natin yung ating kompletong pangalan, yung first name, middle name, at yung last name. Meron itong facial verification. Next nga, kailangan lang natin ilagay kung saan natin gustong matanggap yung loan proceeds, kung halimbawa ma-approvehan ng ating loan application. So, pwede siya via bank and syempre via e-wallets. For example, bank yung pipiliin natin via BPI. So, ilagay lang natin yung number. Current amount you can borrow ay 2,000 pesos lang daw pala yung pwede kong mautang dito sa dulo ng aking loan application, di ba? Hanggang 2,000 pesos lang yung pwede kong mahiram. At kung makikita nyo dito mga beshies,
90 days yung nakalagay na loan terms, pero dito sa pinakababa may nakalagay na you will repay in 2 installment. Please confirm the repayment period. 7 days lang pala yung loan terms na ino-offer. Doon sa 2,000 pesos na maaprubahan, meron itong service fee na 840, withdrawal service fee na 50 pesos, kaya ang matatanggap ko lang ay 1,110 pesos. At first due date ko agad-agad ay sa September 17. So, bali kasi nag-apply ako ng September 11. Then, ang due date ko daw ay sa September 17 agad-agad na kailangan kong magbayad ng 2,000 pesos kahit hindi ko naman natanggap ng buo yung 2,000. Kasi diba nga, 2,000 pesos yung naaprubahan pero kinaltasan agad ito ng service fee na 840. Withdrawal service fee na 50 pesos, kaya 1,110 pesos lang yung matanggap ko daw na pera. Kaya isang loan up na naman mga beshes na napakataas yung service fee. Huwag nyo nang subukan kung ayaw nyo mas lalong may stress. Kung ayaw nyo maguluhan or maging maglo ang inyong pag-iisip dahil sa napakataas nga na processing fees, service fee ng loan app na ito. Isang loan app na hindi ko na naman nire-recommend. Pero sabi ko nga sa inyo, option nyo pa rin yan kung gusto nyo pa rin utangan kahit napanood nyo nga yung buong video natin. So, akalain mo mga beshes, 2,000 yung maaprubahan. Pero ang matatanggap lang ay 1,110 dahil meron itong service fee na kinaltas na 840 plus processing fee na 50 pesos, diba? Or meron itong service fee na 850, then withdrawal service fee pa na another 50 pesos. Kaya ang matatanggap lang ay 1,110, diba? Magbabayad ka within 7 days ng 2,000. Hindi mo natanggap ng buo, diba? So, napakataas na naman mga beshes. Halos nasa 40 to 45% ha. Itong kinaltas ng loan app na ito. So, yung natitira, yun nga lang yung ipapadala nila. Kaya please lang, wag yun ang subukan ha. Kasi instead na makatulong sa atin ay mas lalo pa tayong ilulubog sa utang at madadagdagan pa yung stress natin. At dahil nga hindi maganda yung naging experience ko sa loan app na ito, nagbasa ulit tayo ng iba't ibang mga reviews sa Google Play Store regarding nga dito sa Pera for You. At syempre, ang unang i-check natin ay yung critical. At sabi nga nitong isa na umutang, "This is my worst experience in lending money to this app. I accidentally clicked the repay and loan again because I really wanted to repay. I borrowed. I sent a concern to their email about the incidents I made. They replied once but nothing happened and it did not resolve at all. They quickly disbursed the money amounting to 12,000 pesos. Almost half of the principal loan has been deducted for a service fee. I'm really disappointed with Pera for You app because of their unresponsive services." At sabi naman ng isa na umutang dito, "From my own experience with this lending app, I'm deeply troubled by their conduct. When I face a slight delay in making a payment, just one day overdue, the app didn't just send me offensive messages, but also went so far as to threaten my contact. It was really distressing and felt like overacting to a minor issue. Do not install this app. Business need to upload ethical standards and prioritize customer care, even when having challenges like late payment." And next, "I don't recommend this to anyone. It's supposed to be my second loan, but when I look at the service fee for 8,000, the service fee is 3,360. And you have to pay the whole amount of 8,000 for only a week. What's the use of borrowing if almost half of the amount went to your so-called service fee? Trying to put yourself in a situation of your client instead of helping, it's a big burden to the borrower's side." Kaya isang loan app na naman mga beshes na hindi talaga maaasahan kasi nakaka-stress talaga kapag umutang kayo dito. Okay, so yun lang. Anyway, thank you for watching. Please don't forget to click the subscribe button. Sana i-like nyo din po yung video at huwag nyo kalimutan na i-share. Thank you guys at see you on my next vlog. Bye-bye!